Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Taurus with the earth elements. Yan, Lola Baby nagpapakilala ha. Hello po. So bigyan ko kayo ng reading simula po ng July 5 to July 12. So let's see your energies, okay? Tingnan natin ang inyong tinatawag na Sun, Moon, Venus sign, okay? Rising. Yan ha. Sign rising. So let's see your tingnan natin ang inyong tinatawag past, present, okay? And your future. Yan ha. So palalabasin ko lang muna ha ang inyong energy. Let's see. Okay. Let's see your Sun, Moon, and Venus sign rising. So, naririto ang tinatawag na the Four of Wands. Yan ha. Okay. Isa pa. Naririto ang tinatawag na the Seven of Cups. Yan ha. So, ito yung tinatawag your sun sign. Okay. Your moon sign. Tingnan natin ang inyong Venus sign. Yan ang inyong tinatawag Venus sign. Okay. Naka-reverse ang ba't gari naka-reverse? Naka-reverse po, okay? Ang tinatawag na the Magician. Okay. So, anong ibig sabihin nito? Yan ha. Ibig sabihin nito yung tinatawag na dahil ito is no action, diba? Tahimik. Okay? Saan itong area sa buhay ninyo? Since lumabas itong sun and moon, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na ang inyong nararamdaman, di ba? Since ito is the Seven of Cups, yan ha? Pagkawala, yan ha? It's like tinatawag losses, okay? Walang gana kasi may mga losses, okay? Either since ito is may kinalaman sa relationship, di ba? So may nararanasan kayong bigat, di ba? Yan. Inyong tinatawag na pansarili, personal. Maaring personal grievances, di ba? Personal na pinagdadaanan. Kasi narito, di ba? Kumbaga dito, let's say sabihin natin, hindi mo ito madesisyonan. Okay? Hindi mo magawaan ng tumpak, di ba? So, ibig sabihin nito, narito ang tinatawag na the Four of Wands. Okay? Yan. So, ibig sabihin ng the Four of Wands na ito is yung tinatawag since Aries is governed by the planet Mars, diba? Yan. It's about relationship. Yan ha. It's about katuwaan. Okay? Kasi ito yung tinatawag na ano itong ang nakikita ko sabihin na nating your expectation, diba? Yan. Kasi nakikita ko po sa inyo is masyado kayong worried. Yan ha, worried.
Are you worried of someone? Okay. Pwede itong marriage. Pwede itong kung sino itong mga taong tinatawag na in relationship with you. Ganon pa man, ang nakikita ko sa inyo, ha? Okay. Ganon pa man, kahit nararanasan mo ito, di ba? Ito yung tinatawag parang sudden. It's like there is a sudden na mga pangyayari. Kailangang harapin mo ito. It's like kailangang maging makatotohanan, di ba? Huwag kang panghinaan. Kasi ito'y the four of wands, okay? Ito yung oras na huwag kang panghinaan ng lakas, 'di ba? Yaan. Sa oras ng pangangailangan. Kasi ito'y sudden. It's like sudden ito, ha? Pwede ang marriage, health, 'di ba? Stability, 'di ba? Yaan, wealth, 'di ba? Very very sudden okay? Maaring nakakagulat, 'di ba? Yaan. So, ito yung tinatawag na meron ditong bumabagsak, di ba? Pwedeng health, pwedeng money, pwedeng stability, your savings, di ba? Your trabaho, your business bumabagsak. Pero kailangang, ibig sabihin nito, tibayan mo ang loob mo, okay? Ito yung tinatawag na presence of mind. Sa oras na ito'y nangyayari, ibig sabihin nito, huwag kang mablangko, okay? Kailangan ito is pag-aralan mo, 'di ba? Para ma-resolve mo ito. Yan na. So nakikita ko dito yung tinatawag na maaring ngayon ito, ha? Sun, Moon, and Venus sign. Okay? Yan. Ito ang energy. Yan na, dito umiikot ngayon. Okay? So ito ngayon na nangyayari. So titingnan natin, ha? Saang area sa buhay ninyo. Especially, tingnan muna natin your past. Okay? The past. Kahit yung aking sandali. Audio. Taurus. The past po is napakasaya. Diba? Yan. It's like, walang katapusang kasiyahan sa buhay nyo. It's like, akala mo is panghabang buhay na itong kasiyahan na ito. Diba? Since ito is the Ten of Cups. Diba? Yan. It's like, natagpuan ko na, nakita ko na ang soulmate ko. Diba? Kumbaga siya na ang makakasama ko habang buhay. Okay? So, tingnan natin, ha. So, naririto from the past, ibig sabihin nito, yan, wala kayong kaproblema. It's like aligned ang swerte. Walang problema. It's like pahingang-pahinga kayo from the past, di ba? Wala kayong alalahanin. Okay? So, nakikita dito, di ba? Yan, from the past. It's like parang wala nang katapusan, di ba? Kasi the Ten of Pentacles, wala nang katapusan. Panghabang buhay, 'di ba? Yan. 'Yun ang nakikita ko sa inyo. Kumbaga dito wala kang isipin, wala kang kaaway, wala kang problema. It's like everything's under control, okay? So, let's see. Teka, ha. Your today. Yan na, today. Sa today na tayo, ha. So ngayon, ibig sabihin nito, ito yung Ace of Cups. Yan, kita mo maitim yung isda, di ba? So ibig sabihin nito, nagkukumawala, di ba? Parang sasabog, di ba, ang damdamin mo, okay? So maaring sabihin na nating relationship, family, kasi ito pag sinabi mong Ace of Cups, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay? So, ibig sabihin nito, it's like
gusto nang kumawala, okay? Very, very toxic na yung laman ng dibdib mo, mabigat na mabigat. Gustong-gusto na itong kumawala, di ba? Nalalason na, okay? Maaari ito yung tinatawag kaya parang mabigat na mabigat kasi napipigil, bottled up. Pero gusto na itong kumawala, di ba? Maaring may kinalaman ito sa mga, halimbawa sa asawa, sa mga anak, mga kapatid, mga relatives, magulang, in-laws, di ba? Pwede rin naman sa ibang tao. Yan ha. Kung sino itong mga tao you are with interaction, di ba? So, mabigat, okay? It's like pasan mo ang mundo, di ba? Kumbaga sa bahay, di ba? Relationship, mabigat ang bahay. Feel mo ang bigat ng bahay, di ba? The energy inside your house is napakabigat. So ngayon po ito ha. So naririto ang tinatawag na the nine, okay? The nine of cups, okay? So ibig sabihin ng the nine of cups na ito, yung tinatawag, it's like, tingnan nyo may mga tao, diba? Yon sa likod ng mga tasa. So ibig sabihin nito, it's like tinatawag religiously. Yan, maaring ikaw lagi ang nagpopuno, diba? Ng kanilang cups. Naghihintay lang sila. Baka ito yung mga dependents ninyo, diba? Yan, maaring sa bahay. Okay? Yan, kumbaga dito lagi silang asa-asa, 'di ba? Sa iyo lang asa-asa, kaya siguro mabigat, okay? Mabigat ang iyong saloobin, pati bahay mo mabigat, 'di ba? Yan, bumibigat. Yan, kaya gusto nang kumawala, okay? So nakikita dito yung tinatawag, it's like palagi silang umaasa. Yan, tagabigay ka lang, 'di ba? So tingnan natin ha. Meron ditong tinatawag na the Four of Wands. Okay? So ano ibig sabihin ng the four of Wands? Okay? Ito yung tinatawag na tagumpay. Okay? Yan. So kung atin po itong tatawagin na babasahin, diba? Yan. Iko-connect natin dito sa the Sun, Moon, and Venus sign rising ninyo. Okay? Dito. Yan, okay? Ibig sabihin nito, yan ha? Nakikita dito. Okay? Yung tinatawag na sumasaya, diba? Kasi ito ang energy mo, okay? The outcome, the result, kaya napapanatili ang tinatawag na ligaya, di ba? Kasaganaan sa bahay na ito is because of you. It's like kayo lang yata ang kumikibo, di ba? Kaya dito mabigat. Gusto nyong kumawala. So, itong ngayong energy nyo, kaya lumabas itong energy, di ba? Para sa July 5 to July 12. Ibig sabihin nito, pagpapakawala. Okay? Yan, di ba? Gusto mong, halimbawa sabihin natin, kumawala. Yan, maaring i-outpour. Ilalabas sa sistema. Diba? Yan. Siguro kaya narito ang the Four of Wands. Maganda na ang tinatawag na, kasi dito, diba? Pumabagsak na yung inyong tinatawag na energy. It's like physically, mentally, emotionally, wala na kayong gana. Diba? Yan. Very, very tiring. Exhausted. So siguro, ibig sabihin nito yung tinatawag na, okay? Kaya nakita mo maitim, okay? Yung tinatawag na isda, okay? Ilabas ito.
Yan ha. Huwag daw po ninyong buruhin sa damdamin nyo, okay? Yan. Ilabas ito. Yan ha. It's like tinatawag na kung sila'y masaya, kailangan mo ding sumaya, di ba? It's only a matter of a two-way street. Nakikita ko two-way street, di ba? Hindi yung one-way street lang. Okay? Kumbaga, kayo lang, habang sila nag-i-enjoy, nagpa-profit. Di ba? Yan, kasi dito. Yan na, sila lang nagpa-profit. Yan. Asang-asa, very, very dependent sa inyo. Samantalang ang iyong tinatawag your soul, di ba? Yan nakikita mo, di ba? Parang lugi. Kaya para kang tinatake advantage, di ba? Yan. So kaya nga ibig sabihin nito, tinatawag siguro napakamasyado mo maunawain, pinalalampas mo na lang, di ba? Pero it's too much. Masyado na, ay nakakalason. Okay? Yan. So ibig sabihin nito, tingnan naman natin sa tinatawag na future. Kasi ito ngayon, di ba? Ito nararamdaman mo. Yan ha. It's like sila lang ang masaya, ikaw hindi. Yan nakita mo, di ba? Sila lang, it's like they are taking advantage of your kindness. Okay, so let's see the future. Yan ha. Yan. Ito yung tinatawag the sun. Diba? Yan, okay. So, ito yung, pag sinabi mong the future, ito yung pwedeng next week, next month, diba? Next year, next 5 years, diba? Yan. Pwede rin bukas sa makalawa, diba? Kung ano ito, ibig sabihin nito, yan. Ito na ang future, di ba? So, lumabas uli ang the sun. So, your future, kumukonekta sa energy ng the sun sign, di ba? The energy. Yan ha. Yan. So, ibig sabihin, the Queen of Pentacles, di ba? Yung tinatawag na your moon sign, the energy of moon sign, okay? Dito natin i-connect ngayon ang tinatawag the Queen of Pentacles, diba? Yan. So, ito na ang tinatawag na the Hangman, okay? Yan. Ko-connect naman natin ang the Hangman sa reverse na the magician. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Okay? Para ang energy na ito, di ba? Yung energy na ito. Yan ha? Okay? So, it's more about your drive, di ba? It's more about giving. Yan ha? Understanding. Okay? Dito sa sitwasyon na nangyayari. Di ba? Yan, paano mo ito tinatawag na mahahandle, hahawakan, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, ang gusto mo lang, di ba? Whatever is this in the future na nararanasan mo, it's like you are being taken advantage by others, by them, okay? Ibig sabihin nito, tinatawag na kailangan mo din, 'di ba? You are entitled, 'di ba? Sa tinatawag na pansariling kaligayahan, 'di ba? Yan. So nakikita dito, madali kayong magpatawad. Okay? It's like the past is past. Okay? Yan. Dito nakikita kung ikaw man is inagrabyado, tinake advantage. Pinakikita mo dito na madali kang magpatawad, madali kang makalimot. Diba? Pero
may pangangailangan ka rin. Ibig sabihin nito, gusto mo rin namang ma-enjoy, 'di ba? Karapatan mong mag-enjoy. Kung ito man ay pag-ibig, kayamanan, 'di ba? Friendship, 'di ba? Pinaghirapan, yan. Ibig sabihin nito, kailangan mo ng security, 'di ba? Yan. Security para sa iyong sarili, para sa iyong health, para sa iyong pagtanda, 'di ba? Especially preparation para sa iyong pagtanda, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito, yung tinatawag, gusto mo lang na magkaroon ka ng independency, 'di ba? Matapos na, it's like wag na silang maging dependent sa inyo, 'di ba? Yan. Kasi dito, 'di ba? Yan. Ito your energy, 'di ba? It's like kailangan mo itong gawin para mapunuan, okay? Ang gusto nila, okay? Pero nakikita dito na tao ka lang. Gusto mo rin namang guminhawa ka, 'di ba? It's like wala ka nang iisipin na teka muna, baka yung anak ko is walang pambayad ng bahay, 'di ba? So it's more about freedom, okay? More about freedom, ma-enjoy mo, okay? Manlaang is tinatawag na maaring hindi mo na ma-enjoy ang buhay mo. Parang ang pakiramdam mo is tumatanda ka, parang yan, 'di ba? Walang kabuhay-buhay. It's like ikaw na lang palagi ang nagdudulot sa kanila, 'di ba? So ibig sabihin nito, may mga pangangailangan ka rin. So ito yung tinatawag your future. What do you want for your future? Kaya lumabas nga ang inyong tinatawag the sun, moon, and the Venus sign or rising, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito, yung gusto mo, karapatan mong lumigaya din, 'di ba? Maaari ito yung tinatawag your dreams, your goals, your ambition. You want to be happy, 'di ba? It's about your security, 'di ba? Kaya lumabas dito the moon and the Venus. Ito na ang Venus. Okay? The moon is sabihin na natin kailangan kong ma-secured, 'di ba? For your future. Kailangan kong ma-secured ang aking pagtanda, ang inyong pagtanda, 'di ba? Ang inyong pamemera, 'di ba? Ma-enjoy mo every single sense of your hard labor, 'di ba? Yan. Kumbaga dito, it's all about yourself, 'di ba? It's like makakain ka ng maayos, makatulog ka, 'di ba? Sa masarap na kama, 'di ba? Ma-enjoy mo ang pagkain mo, 'di ba? Kung halimbawa it's about your health, di ibig sabihin nito ay meron ka man lang panggamot, 'di ba? Kumbaga dito ay wala kang alalahanin. 'Di ba? It's about sabihin natin may pera ka sa bangko, 'di ba? Yan, savings, yan ha. So ibig sabihin, your future, ang gusto mo lang sa future mo is yung tinatawag na wala kang alalahanin, 'di ba? Yan. Kaya dito, narito, 'di ba? It's about tinatawag paano mo ma-enjoy, 'di ba? Yan. So dito nakikita dito yung tinatawag na kung ito man ay retirement, 'di ba? Pamamahinga. Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na wala kang alalahanin. Okay? That's what you want. Okay? Kasi ito ay energy na papalibot, okay? Sa tinatawag na July 5 to July 12, 'di ba? Yan. Ito yung tinatawag mga worries, possible na losses, 'di ba? Or tinatawag kinakaharap ninyo, okay? It's like inevitable, hindi maiwasan, 'di ba? Hindi maiwasan. So dito nakikita na you are challenged. It's like na-challenge kayo, okay? Matcha-challenge or yung tinatawag test, you will be put into test. Paano mo ito i-handle? 'Di ba? Yan. So nakikita dito, it's like tinatawag, hindi ka makapag-decide, hindi ka makagawa ng tamang pag-iisip, 'di ba? Yan. Pwede rin ito yung tinatawag
losing one's ability to take tinatawag action, immediate action, 'di ba? O ito yung tinatawag na meron ditong bumabagsak, okay, ang kanilang tinatawag mental, it's more about nawawala ang sanity, okay? Insane ang tao na ito, 'di ba? So maybe this person needs tinatawag na medical attention, 'di ba? This person needs a person with maybe a psychologist, psychiatrist, 'di ba? Para ma-analyze what's going on sa tao nito. Kung halimbawa ito'y psychologist, it's about their mind, 'di ba? I-analyze niya ang problema sa pag-iisip. O kung ito'y a psychiatrist, 'di ba? Kung halimbawa psychiatrist, itetest niya ang taong ito. Bakit ang pag-iisip niya is tinatawag na it's like nagkakaroon ng insanity, 'di ba? Pagkagalit, 'di ba? Yung tinatawag na parang nawawala na, 'di ba, sa sarili. Kung ito na may psychologist, it's about their emotions, 'di ba? Bakit meron ditong it's like hatred, 'di ba? Losses, yan. Kumbaga dito, yan na. So this is ang nakikita ko dito ay a person with ability or with tinatawag na specialization sa pag-iisip at sa damdamin, okay? So this person needs someone support, okay? Para dito yan gaya na sinabi ko, psychiatrist, psychologist, 'di ba? Kasi itong energy ng someone para sila is mabigyang tulong, okay? So kasi narito the past is napakaganda naman. It's like full of promises, no grievances. It's like ang alam nila wala na itong katapusan. Pero ngayon nagdurusa na, 'di ba? It's like mentally, physically, emotionally nagdurusa sila because of them, 'di ba? Pinahihirapan sila ng mga taong ito na pansarili lang nila ang kanilang iniisip. Samantalang siya is para siyang it's like slave, 'di ba? Yan. So kung kaya dito nakikita mo their future, okay? Ano lang naman ang gusto nila sa future nila, 'di ba? It's about tinatawag security, 'di ba? Yan oh. Katiwasayan ng isip. Yan. Enjoy nila ang bahay, ang paligid, 'di ba? Every minute, 'di ba? Kumbaga dito ay wala silang magiging problema financially, especially financially sa kanilang health. Kasama na dyan yung kanilang pagtanda, 'di ba? Yung kanilang pagkain, 'di ba? Yung kanilang mga billings, 'di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag na gusto nilang maranasan ang tinatawag liberty or freedom, okay? In the future. Kung kaya dito, maybe this person kaya lumabas ang the sun, the moon, and the Venus. They need ay tinatawag na a person with specialization na makaka-analyze, makakatulong sa kanila paano nila ito masosolve, 'di ba? Mentally, emotionally, and physically. Thank you very much.